Kasabay ng pagsayaw ng katawan ni Becca sa dance floor ay ang malakas na sigawan ng mga taong nakapaligid sa kanya. "Who? More!" Kantyaw pa ng mga ito sa dalaga na agad naman itong tinugon. Kagat-labi siyang sumayaw ng marahan at ipinikit ang mga mata dahil sa hilong nararamdaman. Naparami siya ng inom dahil sa nangyaring selebrasyon ng kanilang kaibigan dahil na-promote ito sa trabaho. Natigil lang siya sa ginagawa nang may humila sa kanya ng hindi ganun kalakas. Kaya napasandal siya sa matipunong dibdib ng kung sino. Nawala ang kantyawan dahil sa nangyari, kaya nagkanya-kanya ang mga ito sa ginagawa at hindi na pinansin pa ang dalaga. "Ano ba?" Iritabling sambit ni Becca sa lalaki at tiningala ang muka para makita ito. Nanlaki ang mga mata niya nang magtama ang mata nila ng lalaki. Nawala ang tama ng alak sa kanya at umayos ng tayo at bahagyang yumuko. Ngayon ay kahihiyan na ang nararamdaman niya dahil naabutan siya nitong ganun ang ginagawa. "Hector, I mean, Tito." Kinagat niya ang pang-ibabang labi dahil sa binanggit. Ayaw na ayaw kasi nitong nagpapatawag lang sa pangalan lalo pa at mas nakakatanda ito sa kanya. At isa pa, kaibigan ito ng daddy niya. "Ihahatid na kita pa uwi." Mariing sambit nito at hinila siya pababa ng dance floor. Nakapirmi na naman ang mga labi nito at wala na namang bakas ng emosyong makikita sa muka. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ng sasakyan at saka ito sumakay. "I-text mo ang mga kaibigan mo. Sabihin mong nauna ka nang umuwi." Utos pa nito sa dalaga bago paandarin paalis ang sasakyan. Bahagya siyang napairap at kunot ang noong sinunod ang utos nito. "Pinasundo na naman ba ako ni Daddy sa'yo?" Bakas ang inis sa tanong niya at binalingan ng tingin si Hector. "Yes. At naabala pa ang dinner date ko." Sagot nito nang hindi man lang bumabaling ng tingin sa kanya. "Dinner date? May nagugustuhan ka na?" Kumabog sa kaba ang dibdib niya at umaasang hindi ganun ang iniisip niya. "Hindi kita kaibigan para sagutin yan. Kung may dapat mang makaalam niyan, ang daddy mo." Kalmanting sagot nito na nagpabagsak ng balikat niya. Oo nga pala, hindi nga pala siya kayang tingnan ng lalaki gaya ng pagtingin niya rito. Dahil malayo ang age gap nilang dalawa at iba ang type nito sa babae. Naisip niya na noon pa na hindi siya kayang patulan nito dahil bukod sa age gap nila ay matalik na kaibigan pa ito ng daddy niya. "Ang manhid mo kasi." Bulong niya sa hangin na nagpasulyap sa lalaki. Nang marating nila ang kanilang bahay ay bumaba na agad siya at hindi niya na hinintay pa si Hector. Hindi niya rin ito pinansin nang sumunod ito sa loob. "Hector, my friend, maaasahan ka talaga." Natutuwang sambit ng kanyang daddy nang makita silang magkasama. "Becca, nag-thank you ka na ba sa Tito Hector mo?" Pigil sa kanya ng daddy niya nang akmang aakyat na siya ng hagdan. Umirap siya sa hangin bago humarap kay Hector at peking ngumiting nagpasalamat. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag masyadong magpapakalasing kapag nasa labas? Paano na lang kung hindi ko nautusan si Hector na puntahan ka?" Sermon ng daddy niya sa kanya. "Dad, we're just having fun. 24 na ako, hindi na ako bata." Inis niyang sagot at nagkamot sa ulo dahil sa iritasyon. Naiintindihan niyang protective ang daddy niya pagdating sa kanya. Pero sobra naman ito. Na pati sa paglabas niya ay dapat may limit pa rin at oras sa pag-uwi niya. "Iniisip lang ng daddy mo ang safety mo. Nag-iisa kang anak at babae pa. Paano kapag may loko-lokong ng trip sa'yo?" Sabad naman ni Hector kaya tinignan niya ito ng masama. "Ewan ko sa inyo. Magkaibigan nga talaga kayo." Iritable niyang sambit at umakyat na papuntang kwarto. Hinayaan niyang mahulog ang katawan sa malambot na kama at tumitig sa kisame. Pumasok na naman sa isip niya ang gwapong mukha ni Hector. Hay, heto na naman siya. Pinagpapantasyahan na naman ng kaibigan ng daddy niya. Ewan ba niya sa taong yun kung bakit napakamanhid? Ni hindi nito maramdaman na may gusto ako sa kanya. Ang totoo niyan,
Matagal na niya itong gusto. Since first year college pa lang. Palibhasa ay puro trabaho ang inaatupag nito at nakalimutan ng maghanap ng mapapangasawa. O di kaya silang dalawang itinadhana sa isa't isa. Ginulo ni Becca ang buhok dahil sa kilig. Iniisip pa lang niya yon, pero grabe na ang epekto sa kanya. At sigurado siyang kapag nalaman ng daddy niya na pinagpapantasyahan niya si Hector, ay hindi lang panenermo nang aabutin niya rito. Kinaumagahan ay ramdam niya ang bigat at pagkirot ng ulo dahil sa alak. Inis siyang nagmura at pumunta ng banyo para maghilamos. Kainis na alak, hindi na talaga ako iinom. Reklamo niya habang nagtututbrush. Hindi na siya nagsuklay pa dahil ginugutom na siya. Paghakbang niya sa dulo ng hagdan, ay napatingin siya sa dining table at nakita si Hector na nakatingin na ngayon sa kanya. Mariin siyang napamura sa isip dahil hindi man lang niya tiningnan ang sarili sa salamin. Nakasuot pa rin siya ng pantulog at wala pang kaayos-ayos ang mukha niya. At higit sa lahat, magulo pa ang buhok niya. Ngunit imbis na tumalikod dahil sa hiya, ay taas noo siyang lumapit sa dining table para umupo. Kahit kinakain siya ng hiya ngayon ay hindi siya nagpahalata. Ramdam niyang nakatingin pa rin si Hector sa kanya. Ngunit hindi niya na ito makuha pang tignan. Good you're here, pag-uumpisa ng daddy niya. Sumandok siya ng pagkain at sumubo habang hinihintay ang kasunod na sasabihin ng daddy niya. May business akong kailangang asikasuhin. Pabitin nitong imporma. At inudyok ni Becca ang ama na ituloy ang sasabihin. I'll be gone in 3 months. Pupunta akong States. Bukas na rin ang alis ko dahil biglaan. Kumunot ang noo ni Becca dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pakunwari siyang nalungkot, ngunit ang totoo ay nakangiti siya sa isip niya. Dahil isa lang naman ang ibig sabihin kapag wala ang daddy niya. Malaya siyang gawin ang lahat ng gustuhin niya. Uminom, magparty magdamag, at kahit late nang umuwi ng gabi. Dad, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Kaya ko na ang sarili ko at asikasuhin mo na lang ang sarili mo kapag nandun ka na. Sa sobrang excitement niya, halos nahalata sa boses niya ang tuwa nang sabihin yun sa daddy niya. Kaya nga nag-aalangan akong iwan ka lang dito mag-isa. Becca, alam ko ang iniisip mo. Mas magiging pasaway ka kapag wala ako. That's why I thought of Hector. Siya ang magbabantay sa'yo habang wala ako. Ano? May parte na masaya at may parte na hindi sa puso niya. Yes, masaya siya dahil makakasama niya ang lalaki. Ngunit nalulungkot dahil hindi niya magagawa ang lahat ng gusto niya kung may bubuntot sa kanya at ang taong gusto pa talaga niya. Mas mahihiya siyang gumalaw kung papayag ito sa gusto ng daddy niya. Dad, huwag mo nang abalahin si Tito Hector. May business din siyang inaasikaso. At paano niya ma-enjoy ang love life niya? Look at what happened last night. Inabala mo pa yung dinner date niya. Nasamid ang lalaki sa sinabi niya, kaya pareho silang napatingin na mag-ama dito. Dinner date my foot. Natatawa at pilosopong buwelta ng kanyang ama. Mukhang hindi ito naniniwala sa dinner date. Dahil kwento ng daddy niya, ay noong kabataan nila ay naturingan itong babaero. Tanging ang daddy lang niya ang nagseryoso pagdating sa pag-ibig, kaya maaga itong nag-asawa. Ngunit sa kasamaang palad, ay namatay ang mami niya pagkapanganak sa kanya. At simula nun, hindi na muling naghanap ng iba ang daddy niya. So ibig sabihin ng daddy niya, hindi ito naniniwala na may nagugustuhan talaga si Hector? Napangisi siya habang kumakain. Pasimple niyang tiningnan si Hector, ngunit agad din niyang inilihis ang tingin nang makitang nakatingin din ito sa kanya at nakataas pa ang kaliwang kilay. Man, papunta na tayong senior. Magseryoso ka na sa pag-ibig. Ang dami naman sanang naghahabol sa'yo. Nagkaroon na si Becca ng business niya't lahat. Ikaw single pa rin. I-post na kaya kita at sabihin kong single since birth. Age 44. Looking for true love. Pangaasar ng daddy niya sa kaibigan kaya bahagya siyang natawa. Matipuno at laman ng gym si Hector. Hindi mapaghahalata ang nasa 44 na ang edad at ganon din ang daddy niya.
Mukha pa rin silang 30s. Madalas nga ay napagkakamalan lang silang magkuya ng daddy niya. Ang palagi nga niyang describe kapag may nagtatanong sa kanya kung ano ang tipo niya sa lalaki ay hot, gwapo at matured. Ewan ba naman niya kung bakit ayaw niya sa mga lalaking kasing edad niya. Siguro ay hindi niya nakikita doon ang katangian na hinahanap niya pagdating kay Hector. Alam mo kung ano lang ang habol ko sa mga babae? Kalmadong sagot naman ni Hector, kaya curious niya itong tinignan. Hindi siya ganon ka-inosente para hindi yun makuha. Lalo na dahil may kaibigan din siyang hindi nagseseryoso sa pag-ibig. At ang habol lang din sa babae ay sex. Tumikhim ang daddy niya at napansin niyang sinamaan nito ng tingin si Hector. What? I'm just telling the truth. Besides, nasa tamang edad naman na si Becca kung naiintindihan man niya ang sinasabi ko. Sagot ng lalaki at tinignan si Becca. Napalunok siya sa paraan ng paninitig nito. Kaya ikaw, Becca, wag na wag kang maghahanap ng kaugali nitong Tito Hector mo. Babala naman ng daddy niya, kaya nabaling dito ang atensyon niya. Napabuga siya ng hangin. Kung alam lang ng daddy niya kung gaano niya pagpantasyahan si Hector, siguradong malilintikan siya dito. Paano dad kung huli ka na? Nahulog na ako sa kanya. Lakas loob niyang tanong sa dad niya na nagpangisi kay Hector. See, may halong tuwa sa tono ng boses nito. Sino yan? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kunot noon namang tanong ng kanyang ama. Secret. Pinaplano ko pa lang kung paano ko siya makukuha, dad. Kaya kumalma ka muna. Saka mo na ilabas yung galit mo kapag kami na at seryoso na siya sa akin. Sa ngayon, nagpapauto pa lang ako. Bye, dad. Mabilis siyang uminom ng tubig at tumakbo paakyat sa kanyang kwarto para tumakas. Narinig niya pa ang sigaw ng daddy niya ngunit natawa na lamang siya. Nang matapos siyang gumayak, ay bumaba na rin agad siya para maasikaso na ang coffee shop niya. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang makita si Hector na nandun pa. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong. Tito. Pahabol niyang sambit, kaya napakunot ang noo nito at mukhang hindi nagustuhan ang paggalang. Ayaw mag-start ang sasakyan ng daddy mo, kaya yung kotse mo ang ginamit niya. Sa akin kanya pinasasabay. Wala pa ring emosyong paliwanag nito. Okay. Tipid at nakangiti niyang sagot. Hindi niya talaga kayang itikom ang bibig kapag kasama si Hector. Kaya habang nasa biyahe sila ay dinadaldal niya ito. Siguradong hindi rin ako masusundo ni daddy mamaya. Nakangusong parinig niya at tinapunan ng saglit na tingin si Hector. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito saka sumagot. Anong oras ang uwi mo? Tanong nito sa kanya. Hindi niya napigilang mangiti sa tinanong nito. Isa sa napansin niya sa lalaki ay hindi siya nito kayang tiisin. Kaya ganun na lamang ang pagkakaroon niya ng gusto rito. Mga 7. Hindi ka ba curious kung sino yung tinutukoy ko kanina? Tanong niya pa habang tinititigan si Hector. Hindi, wala akong interes. Sagot nito kaya napangiwi siya. Inirapan niya ito at hindi na kinausap pa. Nang marating nila ang coffee shop ay hindi na rin siya nagpaalam dahil naiinis pa rin siya. Ang aga-aga nakabusangot ka. Natatawang puna ng empleyado niya, which is kaibigan niya rin. Ikaw ba naman hindi bigyan ng pansin ng lalaking gusto mo? Hindi ka maiinis? Alam mo kasi girl, pa-hard to get lang yan. Pero sa loob nila, tinitigasan talaga yan. Kailangan mo lang ng konting akit. Bibigay yan for sure. Nanlaki ang mga mata niya sa tinuran ng kaibigan. Nabahagya pang tumawa dahil sa bulgar na sinabi. My gosh, Sydney. Sige, total expert ka naman pagdating sa love life. Sa'yo ako magpapaturo. Wika niya at nangingiting tumango. Teka, sino ba yan? Don't tell me yung kaibigan ng daddy mo na matagal mo nang gusto. Gaga, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on? Pero kung sa bagay,
Ang lakas naman kasi ng dating. Plus, halatang pangmalakasan pa pagdating sa kama. Humagikgik ito ng tawa kaya maging siya ay natawa. Bahagya niyang pinalo sa balikat ang kaibigan nang may mga customer na agad na nagpasukan. Iniwan niya na doon si Sydney at nagpunta na sa kanyang office. Hindi niya naman namalayan ng oras kaya kinatok siya ni Sydney sa kanyang opisina. Lunch na tayo. Sambit nito at diretsyong pumasok dala ang mga pagkain. Pinauna ko nang kumain kanina yung mga kasama ko para may magbantay sa labas habang nagla-lunch naman tayo. Dagdag pa ni Sydney. Tumango siya at sinimulan ng kumain. You know what? Aalis si Dad bukas. 3 buwan siyang mawawala. Tingin mo, kaya kong makuha si Hector? Or ma-inlove man lang sa akin? Alanganin kong tanong. Okay, ganito ang plano. Akitin mo, girl. Yun yung unang step kung gusto mong mabaliw sa'yo si Papa Hector. Malanding wika ni Sydney. Seryoso ka talaga? Paano kung hindi ako pinatulan? Kasi ang turing lang sa akin ay anak. Nangangambang tanong ko. Trust me, alam na alam ko ang likaw ng bituka ng mga lalaki. Magdamag niyang pinag-isipan kung ano ang gagawin. Kaya hindi niya ulit namalayan ang pagdaan ng oras. Girl, humahangos na wika ni Sydney nang makapasok sa opisina niya. Andyan si Papa Hector. May kasamang babae. Halika, lumabas ka. Ikaw ang mag-serve ng order nila. Anito at hinila siya palabas. Naguguluhan naman siya sa gagawin dahil ang pagkakaalam niya ay susunduin siya nito. So bakit may babae pa itong dala? Nginuso ni Sydney sa kanya ang pwesto nila Hector. Sumunod naman doon ang tingin niya, kaya nakita niya ang babaeng kasama nito. Hapit ang red dress nito, na konting yuko lang ay makikita na ang tinatago nitong puri. Ganyan ba ang mga tipo ni Hector? Inis siyang lumakad palapit sa kanila, ngunit pinanatili niya rin ang peking ngiti. Here's your coffee, sir. Ma'am. Malambing niyang imporma at ibinaba ang tray. May halong pagtataray sa boses niya na kung hindi mo pakikinggang maigi ay para lang naglalambing. Tinignan siya ni Hector na nakataas ang kilay. Anong oras ka magsasara? Tinignan niya ang oras sa relo saka tumingin sa dalaga. Kilala mo siya? But Hector, di ba sabi mo isasama mo ako sa bahay mo? Malambing at nangaakit namang sabad ng babae. Napangiwi si Becca habang tinitingnan ang nagpapabebing babae. Siguro kung nakakamatay lang ang tingin, ay kanina pa ito nakahiga sa malamig na sahig. Okay ka lang, te? Para kang bulating binudburan ng asin. Sinamaan siya ng tingin ng babae nang matawa si Hector sa sinabi niya. Namangha naman siya nang makitang tumawa ito dahil sa sinabi niya. Sa tanang buhay kasi niya ay ngayon lang niya ito nakitang tumawa. Kung gusto mo naman, ngayon mo na ako ihatid. Suggest niya pa para lalong inisin ang kasama nitong babae. Excuse me, hindi mo ba nakitang kakaserve mo lang ng order namin? Pagtataray ng babae sa kanya. Oo nga pala. Nakipagplastikan siya sa babae at pasimpleng umirap. Pahatid na lang ako pagkatapos ng session nyo. Masungit na sambit niya at saka tumalikod para magpunta sa counter. Nang makita niyang tapos na ang dalawa ay nakita niyang tumayo na si Hector para magpunta sa kinaroroonan niya. Nagkunwari siyang busy sa pagsa-cellphone kaya hindi niya muna ito pinansin. Let's go, Becca. Imporma nito kaya tumayo na rin siya at naunang naglakad. Hindi niya pinansin ang lalaki. Nakatayo lang siya sa tapat ng sasakyan ni Hector at hinihintay niyang pagbuksan siya nito ng pinto. Gusto niyang maupo sa front seat, ngunit nagmadali ang babaeng makaupo doon. Oh, anong tinatayo-tayo mo dyan? Hindi ka pa ba sasakay? Mataray na sabi ng babae sa kanya. Umirap siya at padabog na pinuntahan ng backseat, ngunit nang bubuksan na sana niya yon, inunahan siya ni Hector. Pinagbuksan siya nito ng pinto na hindi niya ginawa sa babae. Nakangisi niyang tiningnan ng babae nang makapasok siya sa loob ng sasakyan.
Nang maihatid siya ni Hector ay nagtanong siya rito kung hindi ba siya magdi-dinner sa bahay nila. Dear, hindi na. May iba ng dinner na nakahain sa kanya. Makuhulugan namang sabad ng babae. Sinamaan niya ng tingin ang babae hanggang sa makalagpas ang kotse ni Hector sa kanilang bahay. Kinaumagahan ay kasama niyang naghatid si Hector sa airport. Ngayon na kasi ang flight ng daddy niya kaya kailangang nandun siya. Becca, nakausap ko na ang tito Hector mo. Sa bahay na siya titira pansamantala kasama mo. Para mas matutukan ka niya at mabalita niya sa akin kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Nagulat siya sa biglaang anunsyo ng daddy niya. Really, Dad? Hindi niya napigilan ng tuwang namutawi sa bibig niya. Yes, so you have to behave. Ilang araw makalipas ang pag-alis ng daddy niya ay tinodo ni Becca ang pangungulit kay Hector. Walang araw na hindi niya ito pinarwisyo dahil na rin sa plano nila ng kaibigan. Kung hanggang ngayon, kahit nasa iisang bubong na kayo ay hindi ka pa rin niya magawang pansinin, maybe next level na natin? Suwestyon ni Sydney. Sigurado ka ba talagang may gusto siya sa akin? Parang wala naman eh. Sayang lang lahat ng efforts ko. Nakanguso niyang reklamo. Wala ka bang tiwala sa akin? I-text mo siya ngayon. Sabihin mo wag ka nang sunduin dahil may celebration tayo sa club kasama ang mga kaibigan natin. Kahit nagtataka sa plano ng kaibigan, ay sinunod niya pa rin ito. See? Hindi man lang nag-reply. Basta akong bahala. Umuwi ka na at balikan mo ko rito. Magsuot ka ng dress na hapit sa'yo. Magse-celebrate talaga tayo dahil magiging memorable ang gabing to para sa'yo. Kinindatan siya ng kaibigan kaya naman sinunod na lang niya ang lahat ng sinasabi nito. Nang marating nila ang club ay agad na umorder ng drinks si Sydney. Makipag-usap ka sa tingin mong matinong lalaki. Utos pa nito habang umiinom ng alak. Ha? Bakit? Tanong niya rito. Basta gawin mo na lang. Uminom muna siya ng ilang shot ng alak bago tumingin ng lalaki. Nang makakita siya ay agad niya itong nilapitan at kinausap. Masyado siyang nag-enjoy sa company ng lalaki at hindi niya namalayang nakikipagtawanan na siya rito. Pasimple din itong dumidiskarte at humahawak sa kanyang likod habang umiinom ng alak. Nang maramdaman ni Becca ang pagkahilo ay naramdaman niyang may humawak sa bewang niya mula sa likuran. Kaya pareha silang napatingin ng lalaki doon. Umuwi na tayo. Mariing sambit ni Hector habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hey, sino ka ba? Nag-uusap pa kami dito. Iritableng litanya ng lalaking kausap ni Becca. Hindi niya ito pinansin. Bagkus ay inakay niya ang dalaga palayo sa lalaki. Ganon na lamang ang tambol ng puso ni Becca. Habang ramdam ang mainit na kamay ng lalaki na nakahawak sa kanyang bewang. Iyon pa lamang ang hawak nito, ngunit milyon-milyong boltahe na ng elektrisidad ang nararamdaman niya. Tahimik lang naman ang dalaga hanggang sa makasakay sila ng sasakyan. Yun ba ang celebration na tinutukoy mo? Pakikipag-meet sa lalaking yon? At ganyan ang suot mo? Kulang na lang ay bugahan siya nito ng apoy dahil sa talim ng mga salita ni Hector. Imbis na mainis dahil sa sinabi nito ay nakapag-isip siya ng ideya. Nagseselos ka ba? Nakangising tanong niya kaya natahimik ang lalaki at kunot noo lang siyang tinitigan. Mabilis siyang lumapit dito at dinampian ng halik sa labi. Napansin niya ang paglunok nito at pag-iwas ng tingin. Lalong lumawak ang ngiti ni Becca nang makita ang epekto nun sa lalaki. Mabilis naman itong nag-drive pa uwi sa bahay nila. Umakyat ka na sa taas at ilak mo ang kwarto mo. Hindi ito makatingin sa kanya kaya mas lalo niya pa itong inasar. Pakibaba naman ng zipper ng dress ko. Hindi ko kasi maabot. Nang aakit at nakangisi niyang sambit. Wala namang sinabi si Hector at sinunod ang sinabi ng dalaga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang zipper ng dress nito at hinayaan niya ang sariling mahumaling sa katawan ng dalaga. Hindi niya napansing tuluyang nahulog ang dress nito sa sahig
at ang saplot na lang na natira dito ay ang panloob. Hindi mo ba talaga napapansin na gusto kita? Wala ka ba talagang interes sa akin? Humarap ang dalaga sa kanya at inilagay ang dalawang kamay sa batok niya. Tiyak na mananagot siya sa daddy ni Becca. Ngunit hindi niya na kaya pang pigilan ang pagtawag ng laman at ang nararamdaman. Matagal niya nang gusto ang dalaga. Hindi lang niya maamin dahil gusto niyang ibaling yun sa iba. Ngunit hindi niya nagawa dahil palagi pa rin siyang ibinabalik kay Becca. Gusto kita. Gustong gusto. Sagot nito na mukhang hindi inaasahan ng dalaga. Bago pa ito tuluyang sumagot, ay marahas niya na itong hinalikan sa labi. Nangaakit at nanunudyo. Parehas silang uhaw sa isa't isa dahil sa galaw ng kanilang katawan. Di nagtagal ay nangyari na nga ang kanilang inaasam-asam. Paimpit na napasigaw si Becca dahil sa sakit na naramdaman. Ngunit tiniis niya dahil gusto niya ang nangyayari. Sorry, na-excite lang. Pilyo pang wika ng lalaki at saka nagpatuloy. Matapos ang mainit na bakbakang yun, ay parehas silang bumagsak sa bisig ng isa't isa dahil sa pagod. Simula nun ay nagbago na rin ang pakikitungo ni Hector sa kanya. Kung dati ay mailap ito sa kanya, ngayon ay halos hindi na siya pakawalan ng tingin at pagsama. Kung saan siya naroon ay dapat alam nito. At sa loob ng 2 buwan na yon ay hindi niya na mabilang sa daliri kung ilang beses nang may nangyari sa kanila. Habang nagtatawanan silang dalawa ni Hector sa coffee shop, ay nakareceive siya ng text galing sa daddy niya. Nauuwi na ito next week dahil sa biglaang pagbabago ng schedule ng pag-uwi nito. Anong gagawin natin? Nangangambang tanong niya dahil sa buong 2 buwan na yon, hindi niya nagawang isipin ang ipapalusot sa daddy niya. Kumalma ka. Ako ang kakausap sa kanya. Ilang araw siyang nag-isip ng pwedeng sabihin sa daddy niya para matanggap silang dalawa ni Hector. Dahil sigurado siyang hindi ito papayag sa relasyon nila. Oh, para kang pinagbagsakan ng langit at lupa, Becca. Hindi ka ba masaya na nakauwi na ako? Natatawang tanong ng daddy niya kaya ilang siyang ngumiti. Dad, kasi hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin kaya tinignan niya si Hector. May relasyon kami ng anak mo at hinihingi ko sa iyo ang kamay niya. Walang alinlangang sambit ni Hector na nagpakunot ng noo ng daddy ni Becca. Ano? Nagbibiro ka ba, Hector? Papatol sa iyo ang anak ko? Yes. Walang kurap nitong sagot. Totoo ba ang sinasabi ng gagong to, Becca? Nagsimula nang magseryoso ang daddy niya at dinuro si Hector. Yes, Dad. Mahina niyang sagot. Hayop ka. Mabilis na lumapit ang daddy niya kay Hector at sinuntok ito sa muka. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko tapos gagapangin mo lang pala. Hindi ka na nahiya. Kaibigan pa naman kita. Wala namang sinabi si Hector at tinanggap lang ang pambubugbog ng daddy niya. Dad, tama na. Sigaw ni Becca at sinubukang pigilan ng ama. Nang makaramdam siya ng pagkahilo ay saglit siyang tumigil. Ngunit namalayan na lamang ang sariling humandusay sa sahig. Pagmulat ng mata niya ay napansin niyang nasa hospital na siya. Nakita niya agad sa gilid na nakabantay si Hector at ang daddy niya. Anong nangyari? Tanong niya at hinawakan ang mukha ni Hector na may pasa. Mabuti naman at gising ka na. Huwag mo kong alalahanin. Ang mahalaga, pareho kayong healthy ng magiging anak natin. Nangingiti nitong balita at paulit-ulit siyang hinalikan sa noo. Anak? Naguguluhan naman niyang tanong. Yes, magkakaanak na tayo. Masayang wika ni Hector. Nangangamba niyang tinignan ng kanyang ama na ngayon ay hindi na maipinta ang mukha. Ano pa bang magagawa ko? Nandyan na yan. Pero wag kang umasang tatanggapin kita bilang son-in-law, ugok. Parang bata na wika ng daddy niya kaya natawa siya. Subukan mo lang paiyakin ang anak ko at dadagdagan ko yung pasa sa mukha mo.
Banta pa nito na tinawanan lang nila. Sinabi niyang hindi niya matatanggap si Hector, ngunit iba naman ang pinapakita nito sa sinasabi niya. Napangiti na lamang si Becca dahil sa contentment na nararamdaman at sa labis na kasiyahan.